Hello mga kaibigan. Nandito kami ngayon sa Bukawi Petchange. Tignan natin yung mga manok dito kung pwede tayo makahanap ng potential na pwedeng breeder. Tignan na natin kung pwede. Pero mga panlaban, marami dito. Mabibitaw mo, maispar mo, makakahig mo, makikita mo yung kilos. Tapos makikilatis mo yung katawan. Kung balansyado o may konting qualities na hindi mo gusto or gusto mo, pero breeder mahirap. Pero titignan natin, magtatanong-tanong tayo dyan. So well, let's begin. Siyempre mag-uumpisa ako dito sa bandang likod, papunta sa harap, para papunta sa maraming tao. So dito makikilatis natin mabuti, sapagkat walang ganong tumatambay dito dahil sa sobrang init. Doon sa may silong, sa may lilim ng mga puno, maraming tao doon, marami din mga manok. Pero banda dito sa likod, dito yung pwesto ng mga manok na medyo baga high-end. Mga manok to ng mga may mga farm or talagang malalaking mga backyard racer. Pero doon sa pinakaharap, yung mga hindi na nakascratch mga manok, yung hinahawakan lang nila. Mga manok yun na talagang small time lang talaga. Nakikita mo yung all walks of life na mga kapwa natin mga sabungero. Ayan, so isa na natin ang pakilatis. Meron ng mga tao dito banda. Ito ang sabi nila, isa siyang round head. 3.5 ang presyo. So maganda ang sukat niya, mabulas. Next naman, ito, ganun din, round head. Medyo hinihingal na dahil sa init, pero okay lang kasi kailangan naman ng mga manok yun. Tapos meron din silang puti, hindi pa napungusan. Magaganda yung mga sukat ng mga nandito sa banda sa likod. Pwedeng kung tinitignan mo yung physical na appearance niya, pwede. So ang mga yan, hindi yan na-sparring at hindi ko nakita kung sila ba'y may kilos or wala. Mga talisain na medyo parang nabuhin. Yung mga nandito, nagre-range yung mga price nila ng 3.5 hanggang 2.5. Pero pwede ka pa rin makipagtawaran. So dito hindi sila bumababa ng mga 1.5 or 1,000. Banda dun sa harap. Dito medyo, kumbaga, kung makikita nyo, kung makikilatik nyo yung mga manok, medyo magaganda yung mga tindig, magaganda yung sukat. Pati pag hipo, maganda. Kasi meron akong mga hinawakan dyan. Magaganda yung katawan nila. Walang payat na manok. Parang pinili yan lahat sila. Kung tutuusin nga kung physical appearance, pwede to sa mga expo. Actually, pwede naman talaga sa mga expo yung mga ganitong klaseng manok. Pero, siyempre, kailangan isa kang batikang breeder para makapag-participate sa expo. So magaganda yung mga manok dito all in all kung pagbabasihan mo lang physical appearance. Pero syempre, nasa sayo pa rin yan kung ano yung qualities na hinahanap mo sa mga manok. So ang presyo ng mga manok dito, 2.5 hanggang 3.5. Wala akong narinig or napagtanungan na humigit pa doon, yung 4,000, walang ganun. Hanggang 3.5 yung mga presyo nila. 2.5 to 3.5. Pero syempre, yung mga nasa harap, doon, kung ikaw ay naghahanap ng budget, marami doon. So, tingnan natin mga dinaanan kong mga manok na merong magagandang mga physical qualities. Merong mga brown red, yan, may mga hatch looking. So dito mga kaibigan, ang pinaka-importante kung tinanong, yung presyo. Kasi pagdating sa bloodline titignan mo na lang yung itsura nila, tapos magbe-base ka dun sa physical na itsura. At syempre, i-match mo na lang dun sa idea mo kung anong bloodline siya. Pero meron akong tinanong kung anong mga bloodline sa mga dala nila. Katulad nito, lemon. Pero syempre, para sa akin, pag sinabing lemon, hindi ko alam kung pure ba yan. Sa lemon sweater, round head, di ba? Kaya
hindi ko ganong in-emphasize yung mga bloodlines nila. So, inano ko lang dito, in-emphasize ko yung price ng mga dala nila. Actually, kung tutusin, mga mura eh. Nasa 2.5 to 3.5, mura yan eh. Kumpara mo sa mga talagang mga nagmamanok. Dito sa amin, sa Aray, Pampanga, meron din ganyan mga presyo. Pero may yung mga small farms, nasa mga 3 pieces to 10,000 pesos. Tatlong manok, 10,000 ang presyo dito. Ano pa yun? Medyo mababa pa yun. Pero kung gusto mo ng talagang yung mga hanip na manok, nagre-range na sila ng mga 4 to 5,000. Yun talagang bibitaw mo, talagang hahanga ka na. Pero syempre, iba pa rin pag kinabitan ng tayo. So ito puro mga whites, isang hilera. Meron din mga mangilang-ilang parang talisain na abuhin. Syempre, banda dito ang presyo ganun pa din, 2.5 to 3.5. Tapos pwede ka rin makipagtawaran pa rin. Syempre, maalay mo, ibigay nila sa presyo gusto mo. Or syempre, minsan talagang tapat na yung presyo. Nag-aalaga naman yan, nasa nagbibenta yan kung paano niya ituring yung halaga ng kanyang mga dala, kung anong worth yung dala niya. So may mga talisahin dito, puti. Ito mga ganun ang kulay ng dala nito, puti, talisahin, wala siyang nakahalong pula. Dito naman tayo sa kabila. May mga bulik dito. Siyempre, favorite color natin yan, mga bulik. Yan, pula na may white streamers. Mukha siyang roundhead kung mamasda. Ito mukha siyang lemon or para siyang mukhang yellow leg hatch. At dapat straight kung ay pico. Ito mga bulik. Ito kanina na sparring sila, nakita ko. May palo naman. Talagang kung gusto mong i-spar dito, sasabi ka lang doon sa nagdadala, pwedeng i-sparring. Ito parang medyo tandang pa, hindi pa siya lumalaban. Ayan ang mga iba-ibang variation ng kulay ng mga bulik. Meron akong paboritong bulik dito, parang alimbuyugin na bulik. Ayan. Ang ganda ng dating. Parang lemon na alimbuyugin na bulik na may white streamers. Ang ganda ng kulay nito kung makikita nyo ito na person. So maraming mga manok dito. Ganun pa rin ang presyo, 2.5 to 3.5 pa rin. Mga variation nga ng mga bulik at pula. Meron din isang parang gold. Pero pag tignan mo to, parang gold na meron siyang parang may bulik-bulik siya. So tuloy-tuloy pa rin tayo. Tingin tayong iba. Banda dito sa kabila. Mga talisahin na. Talisahin na parang kanawayon na abuhin. Ayan. Ang ganda ng mga sukat nito. Mahaba. Mahaba binti. Katawan mahaba. Ang mga presyo naman dito, 2,000 to 3,500. Medyo mababa ng konti sa 3,500 sa kabila. Dito naman, ganun din yung presyo. 2,500 to 3,500 pa rin. So, lahat ng mga nakapwesto dito sa likod, yung mga nakascratch, na may mga dala na 10, 15, 20 na manok. Ayan, medyo pricey sila kasi siguro mas quality yung pag-aalaga nila kaysa dun sa mga nakahawak lang sa sarili nilang manok na binibenta, or siguro galing sa farm yung mga breeding stocks nila. Hindi ko alam, hindi ako nagtanong kung bakit mas mahal yung mga manok nila. Basta yun ang presyo nila sa manok nila. Actually, mura pa nga yun eh. Hindi ko compare mo sa mga nagbebenta sa mismong bahay nila, yung backyard nila. Medyo mas mura to. Makakamura ka pa rin talaga. At kita mo naman yung mga manok naman na talaga maganda yung sukat, magaganda yung itsura. So dito naman tayo sa mga medyo budget meal. Ito, merong 1,000, 1,500, minsan meron din 700 yung mga bata pa, may 500,
300, yung mga bata pa. Mga kakerel or minsan mga sisiw pa talaga. Pero nagbibenta rito. So lahat ng mga nandito, meron din medyo pricey pero syempre pagtatawad ka medyo babaan mo yung tawad para makuha mo sa presyong budget meal pa rin. So ang dami-dami tao dito. Ako gusto kong makipag-mingle dito sa mga ganitong style kasi parang mas nakaka-relate ako kasi ganyan yung style ko, yung backyard lang. Sariling isa, dalawa, tatlong manok, parang gano'n. Masarap alagaan yung asikaso mo talaga. Pero yung mga nakascratch, parang meron na silang maliit na farm. Ano ko lang yun, thinking ko lang yun. Para sa akin. Parang instinct ko lang. Parang dito ako bilong. Mas parang masarap makipaghalubilo sa mga may daladalang sa kanya-kanya lang nilang manok na isa o dalawang manok. Benta nila para magkaroon sila ng konting budget, pambahay siguro. Or para doon sa mga alaga nila, mabiling feeds or kung ano man yung dahilan nila. Parang mas masarap dito. Feel na feel mo yung pagiging backyard racer. So well, nakapag-ikot-ikot na tayo, nakapagtanong-tanong. May mga bloodlines na mukhang yun nga, sweater or roundhead or hatch. Pero hindi ko masasabing pwede silang gawing breeder. So ang verdict ko, nasa inyo yun. Pero ako, hindi ko sure, hindi ko gagamitin. Iba pa rin talaga yung galing ka talaga sa breeder. Kasi pwede nilang sabihin na puro or half, pero hindi ka sure. So yun lang sa akin, hindi ako sure kung pwedeng gawing breeder. Pero hindi ako magtatry. Well, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode.